Bombshell, Remulla, ang huling alas ni Pangulong Bongbong Marcos para malinisan ang gobyerno. Nakakagulat ito dahil uupo na si Remulla bilang ombudsman. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Dapat lang protektahan naman nila ang imahen at manatili ang dangal ng ombudsman. Mahiya naman sila, mahiya naman silang lahat. Bombshell, Remulla, ang huling alas ni Pangulong Bongbong Marcos para malinisan ang gobyerno. Uupo na bilang ombudsman. Bukas na raw nakatakdang iproklama si Justice Secretary Boying Remulla bilang susunod na ombudsman. Ayon yan kay Senator Amy Marcos. Sa isang social media post, tinabi ng senador na tunay raw na itim ang kulay ng bayan. Isang sapilitang pagtatalaga umano ang pagproklama kay Secretary Remulla dahil anya, hindi raw siya karapat-dapat at mayroon pang nakabinding kaso. Unang sinabi ni Remulla na nasa Judicial Bar and Council na ang kanyang clearance kaugnay ng nakabinbin niyang kaso. Agad ding pinabulaanan ng Supreme Court ang statement ni Marcos at sinabing wala pang shortlist na pagpipilian ng Pangulo kaugnay sa susunod na ombudsman. May mabigat tayong pag-uusapan. Hindi ito simpleng balita. Ito ay isang bomba na maaaring magpabago sa takbo ng politika sa Pilipinas. Pero teka, huwag kang aalis. Kasi habang pinapanood mo to, unti-unti nating bubuksan ang mga sikreto sa likod ng pagkakatalaga, sa likod ng pagpapaupo kay Boying Remulla daw na di umano'y uupo na bilang bagong ombudsman ng Pilipinas. At kung totoo ang lahat ng ito, baka ito na nga ang huling alas ni Pangulong Bongbong Marcos para linisin ang gobyerno. Pero paano at sino ang gustong pigilan ito? Una sa lahat mga kababayan, ito ay isang pahayag mula kay Senadora Amy Marcos. Nagbitaw ng isang mabigat na pahayag sa social media. Si Justice Secretary Boying Remulla daw, siya na ang susunod na ombudsman na itatalaga ngayong araw. Pero teka, bakit parang may nagmamadali? Bakit parang may nagagalit? At bakit tila may mga gustong pigilin ang appointment na yan? Ang aking motion, urgent motion to inhibit laban kay OIC Ombudsman Vargas at sa mga miyembro ng panel of investigators, dapat lang protektahan naman nila ang imahen at manatili ang dangal ng ombudsman sa pamamagitan ng pag-urong ni OIC Vargas kasama ng buong panel of investigators. Mahiya naman sila, mahiya naman silang lahat. Simple lang daw ang sagot. Kapag ang ombudsman naging malapit sa Malacanang, maraming posisyon ang mga ngatog. Pero bago tayo tumalon sa mga intriga, alamin muna natin ano ba ang trabaho ng ombudsman. Siya lang naman ang tanod bayan, ang huling tagapagtanggol ng taong bayan laban sa katiwalian. Ang ombudsman pwedeng mag-imbestiga, magrekomenda ng kaso at oo, kahit malalaking pangalan ay pwedeng hulihin. Therefore, kung si Remulla ang kasalukuyang Justice Secretary ay uupo sa posisyong yan, ibig sabihin may access sa lahat ng kasong hawak ng DOJ. At doon na nga nagkakainitan. Bakit kamo? Kasi may ilang grupo raw, lalo na yung Duterte camp na ayaw kay Remulla. Pero bakit? Simple, dahil kung totoo ang mga bulong sa palasyo, may mga kasong muling mabubuksan. Mga kasong akala ng ilan tapos na. Mga kasong nakasabit sa pangalan ng ilang dating opisyal. Isa na rito ay kay Vice President Sara Duterte at dating Senador Revilla. Isama pa dito ang mga ilang opisyal sa mga natatagong salin na isa-isa nang lalabas. Pero teka, bakit nga ba si Remulla? Bakit nga ba siya ang pipiliin ni Pangulong Bongbong Marcos kung alam naman niyang babatikusin siya ng mga kritiko? Pero may plano, may dahilan, may timing. Naalala niyo ba yung case noong 2021 na si Senator Bong Revilla daw, yung acquittal sa 16 counts ng graft? Well, guess what? Kung si Remulla daw ang upo, pwedeng repasuhin ang mga kaso ito. Therefore, hindi lang ito appointment, isa itong strategic move para ibalik ang tiwala ng tao sa hustisya. Pero ang kapalit, giyera sa loob ng gobyerno mismo. Ngayon, habang ang iba ay nagdiriwang, may mga nagrereklamo kasi raw hindi pa raw cleared si Remulla sa JBC, walang shortlist, walang proseso. Pero hindi ba parang ganito rin ang eksena dati? Tahimik pero may niluluto at kapag nailuto na, boom, may bagong ombudsman na. At ang tanong, kung si Remulla nga ang maupo, sino ang unang tatamaan?
Mga kababayan, isipin nyo to, kapag ang taong may koneksyon sa Malacanang may access sa lahat ng corruption cases, hindi ba't parang one man, clean up machine yan? Therefore, kung seryoso si Pangulong Bongbong Marcos sa paglilinis ng gobyerno, baka nga si Boying Remulla ang pinakahuling alas niya. Pero kung mali ang intensyon, baka ito rin ang pinakamalaking backfire sa administrasyon. Kaya nga naman kaibigan, sa dami ng iskandalo, fake news at political war ngayon, maniniwala ka bang kaya pang linisin ang gobyerno sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos? Pero isa lang ang sigurado, ang larong ito hindi pa tapos at ang huling baraha baka nga hawak na ni Boying Remulla. Pero sa gitna ng lahat ng politika, ingay at kaguluhan sa gobyerno, may isang bagay tayong madalas kalimutan. Ang hustisya ng tao madalas napuputol, pero ang hustisya ng ating Panginoon Diyos hindi kailanman nagkakamali. Sabi nga sa Book of Acts, chapter 17 verse 31, "For he has set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed. He has given proof of this to everyone by raising him from the dead." Ibig sabihin, mga kababayan, ang tunay na hustisya ay hindi nanggagaling sa Malacanang, Senado o Korte Suprema. Ito ay nanggagaling sa trono ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, ang kordero ng ating Panginoon Diyos na nagbibigay buhay para sa ating lahat. At kahit gaano karumi ang gobyerno, gaano karaming katiwalian o gaano karaming kasalanan, ang grasya ng ating Panginoon Jesus ay laging sapat. Ang pag-ibig niya ay hindi nakabase sa ating posisyon, kundi sa ating pagsuko sa Kanya. Kaya naman kaibigan, baka pagod ka na rin sa mga kasinungalingan ng mundo, baka sawa ka na rin sa paulit-ulit na pangako ng pagbabago. Pero ngayon kaibigan, bakit hindi mo subukang lumapit sa ating Panginoon Jesus? Hindi bilang relihiyon, kundi bilang relasyon, dahil siya ang tunay na hustisya, ang tunay na kapayapaan, at ang tanging kayang maglinis, hindi lang ng gobyerno, kundi ng ating pusong punong-puno ng kasalanan. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.